Mama, ano ba? Kailan ka ba uuwi? Bakit iniwan mo ako sa mutay na yon? Yun ang walang galang na tanong ni Ella sa kanyang inang si Linda. Kausap niya ito sa cellphone. 5 buwan na itong hindi umuuwi. At saan siya naiwan? Sa lasenggero niyang stepfather na si Mutay. Huwag kang mag-alala, kukunin kita dyan. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Sabi naman ng kanyang ina. Napairap si Ella. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Alam mo bang ginagawa sa akin ng Mutay na yun, Mama? Oo na, maghintay ka nga lang. Napakareklamador mo talaga kahit kailan. Sige, alis na ako. Tinatawag na ako. Balitaan kita kapag kukunin na kita dyan. Huwag mong sabihin kay Mutay, itatakas kita dyan. Tatakas na tayo at iiwan ang gunggong na yan. Pangako pa ng kanyang ina. Mas lalong nainis si Ella. Pero Mama, hindi na natapos ni Ella ang gustong sabihin nang pinatay na agad ni Linda ang tawag. Mariin siyang pumikit at itinago sa bulsa ang kanyang cellphone. Para sa kanya, wala na talagang ginawang maganda ang kanyang ina. Hinawakan ni Ella ang kanyang braso nang kumirot iyon. May malalim siyang sugat doon. Bumagsak kasi siya sa bubog ng basag na bote ng anak ni Mutay. Siya lang ang gumagamot sa sugat na yon. Wala siyang matinong buhay. Hindi yun maibigay ng kanyang inang papalit-palit ng lalaki at malas pa ito sa huling kinakasama. Hindi makapaniwala si Ella na nagawa siyang iwan ni Linda ng ganoon katagal. Ella, anong nangyari dyan? Tanong ng kanyang kaklase. Napairap naman siya. Wala kang pakialam? Ang sungit talaga nito, ang bastos pa. Akala mo hindi nag-aaral ikaw na ngang tinatanong. Alam naman ni Ella yon sa kanyang sarili. Halos pagre-rebelde ng kanyang ginagawa kung maituturing. Palasagot din siya sa kanyang ina. Pero kung hindi niya gagawin yon at magpapakamukmuk lang siya sa pagiging pabaya ni Linda, baka ngayon pa lang, wala na siya sa mundo. Hindi niya piniling maging matatag. Talagang marahas lang ang mundo sa kanya. Hindi niya ginustong maging bastos. Yun lang talagang depensa niya sa gustong manamantala sa kanya. Kasi alam naman din ni Ella na ang kanyang sarili lang ang tanging makakapitan niya. Ni hindi niya malaman kung maituturing niya bang nanay si Linda. Kung hindi pa siya tumatawag dito palagi, baka kinalimutan na siya. Dahil kahit mataas ang pride ni Ella, kailangan niya ng tulong para makaalis sa poder ng kanyang stepfather. Gusto niyang umalis na lang pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niyang mag-aral, yun ang totoo. Nais niya may marating sa buhay. Ayaw niyang habang buhay niyang kadikit ang kanyang ina. Hindi niya gustong palaging ihalin tulad kay Linda na papalit-palit ng lalaki sapagkat alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ganoon. Nang matapos ang araw niya sa eskwelahan, umuwi na agad si Ella. Napabuntong hininga siya nang makitang makalat ang buong bahay. Hindi niya nilinis iyon. Pagod na siyang maglinis, gayong dalawa lang naman sila roon ng kanyang stepfather. Pagkatapos magbihis, lumabas siya para bumili ng kanin at ulam. Isang kanin at isang adobong sitaw, te. Napatingin sa kanya si Aling Bebang. Ano ba naman yung itsurang yan, Ella? Dalaga ka na pero mukha kang magsasakang dugyot. Sayang ang ganda mo. Ayaw mong mag-ayos. Mas mukha pang dalaga ang nanay mo sa'yo kung makapustura. Hindi niya nalang pinansin ang sinabi nito. Itong bayad ko, te. Akin ang pagkain ko. Napasimangot naman si Aling Bebang. Umuwi siya kaagad. Kailangan niyang kumain bago pa dumating ang kanyang stepfather. Siguradong pag-iinitan na naman siya nito at itatanong kung nasaan ang kanyang ina. Kahit di naman si Ella, hindi niya rin alam kung nasaan ito. Hindi pa siya natapos kumain, dumating na ang lasing na namang si Mutay. Hoy! Nasaan ang nanay mo? Bakit hindi pa yung umuwi rito? Hindi sumagot si Ella. Wala siyang pakialam. Yun nga lang, hindi siya nakapagtimpi ng itapon nito ang kanyang pagkain. Ayaw niya talagang pinapakialaman siya. Tinulak niya si Mutay. Ano ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko nga sabi alam kung nasan si Mama. Malakas siya nitong sinampal. Bastos ka talaga kahit kailan. Kaya siguro hindi ka iniintindi ng mama mo kasi ganyan ang pag-uugali mo. Matalim niya itong tiningnan. Maging mabait man ako o pasaway, ganyan na si Mama. Hindi niya pa rin ako iintindihin. Paulit-ulit mo nang tinatanong sa akin kung nasan si Mama pero paulit-ulit ko rin sasabihin sa'yo na hindi ko nga alam. Hindi naman talaga alam ni Ella kung nasaan ang kanyang ina. Gayunpaman, lihim niya pa rin itong nakakausap. At yon ang hindi niya sinasabi sa kanyang stepfather. Kahit ganoon naman ang kanyang ina,
ito lang din ang matitira niyang kakampi sa lahat ng bagay. Sinasaktan siya ng kanyang stepfather, pisikal, sa mga salita at kahit sa emosyonal man. Subalit matigas ang puso niya. Ni minsan, hindi niya ipinakitang mahina siya. Kailanman hindi siya nagsumbong sa kanyang ina. Alam niya rin naman kasing batid nito na sinasaktan siya. Sadyang nagbubulag-bulagan lang ito. Tila hindi napapansin ang kanyang paghihirap. Kaya lumaki siyang palaban kahit kanino. Pagkatapos gumawa ng assignment, natulog na si Ella. Nagising lang siya nang may marahang yumugyug sa kanyang mga balikat. "Mama?" Inaantok niya pang tanong. Nanlaki ang mga mata ni Linda. "Shh! Huwag kang maingay. Mag-impake ka na ng gamit mo. Tahimik lang. Tulog si Mutay. Tatakas tayo. Bilis!" Mabilis na kumilos si Ella. Kinuha niya ang kanyang mga importanteng gamit. Nagsalampak din siya ng ibang gamit sa bag. Tahimik silang lumabas ni Linda ng kwarto. Malapit na sila sa pinto nang biglang sumigaw si Mutay. "Hoy! Linda!" Sigaw ng kanyang stepfather. Kumaripas agad silang mag-ina ng takbo. Daig pa nila ang nakikipaghabulan kay kamatayan. Mabuti na lamang nakasakay agad sila ng bus. Hindi na sila naabutan ng kanyang stepfather. Tumawa si Linda. "Muntik na! Bakit ba kasi hulog na hulog yun sa alindog ko? Hindi ko naman iiwan si Mutay kung hindi nananakit at lasenggero. Pangit na nga, mahirap pa. Kung naabutan tayo ng bunggong na yon, hindi tayo makakaalis ng matiwasay." Napairap si Ella. "Hindi naman matiwasay ang naging pag-alis natin. Bakit ngayon mo lang ako kinuha ron? Alam mo bang pinagdaanan ko sa lalaking yon, ha? Halos araw-araw impyerno ang buhay ko tapos nagagawa mo pang tumawa dyan?" Binatukan siya ni Linda. "Pasalamat ka nga't kinuha pa kita. Kung pwede na nga lang kitang pabayaan doon. Kaso, alam kong dadalhin ng konsensya ko. Kahit ganyan ka, anak pa rin kita at ayaw kong mapahama ka." Napailing na lang si Ella. Yun naman palagi ang tingin ng kanyang ina sa kanya. Para rito, isa lang siyang anak na sakit sa ulo. Hindi man lang nito naisip na ito ang dahilan kung bakit siya ganoon. Nagpatuloy pa si Linda sa pagsasalita. "Pagpunta natin sa hasyenda, ayusin mong ugali mo ha. Simula ngayon, magbabago ng buhay natin. Makakapag-aral ka na rin sa magandang school. Napamahal na sa akin yung boss ko. Handa pa akong pakasalan. Jackpot na to, Ella, kaya makisama ka. Mabait si Fred at byudo na. May isang anak na babae, si Rihanna. 4 na taong mas bata sa'yo yon. Magkakaroon ka na ng kapatid." Hindi nakapagsalita si Ella. Nakatingin lang siya sa TV na nasa harap ng bus. Nakatitig lang siya roon kahit ang totoo, hindi niya naman naiintindihan ang palabas. "Huwag mong sasabihin ang tungkol sa gunggong mong stepfather, ha? Huwag mong ilalabas ang nakaraan ko." Bilin pa ng kanyang ina. Matabang siyang tumawa. "Bakit? Ano bang alam niya? Na mahinhin ka at isang Maria Clara? Taklesa ka, diba? Parang lagaan nga ng masasamang salitang bunganga mo, mama. Hindi ka ba? Aray!" Hinila agad nito ng isang beses ang kanyang buhok. "Ayusin mong ugali mo. Mabait ang mag-amang yon. Wala akong balak masira sa kanila. Kung ikaw lang ang sisira ng pinapangarap kong pamilya, ngayon pa lang umalis ka na. Hindi kita kailangan sa buhay ko." Umiwas siya ng tingin. Hindi na muling nagsalita si Ella. Seryoso lamang ang ekspresyon na nasa kanyang mukha. Subalit, naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob. Mabuti na lang, tinakpan ng magulo niyang buhok ang kanyang mga matang nangingislap sa lungkot. Wala talagang pakialam ang kanyang ina, ni hindi nga nito tinatanong kung saan ang galing ang mga sugat niya sa katawan. Makasarili ito, basta makakabuti rito, doon pupunta si Linda. Pakiramdam tuloy ni Ella, napipilitan na lang talaga siya nitong bitbitin para hindi matawag na sobrang masamang ina. Gayunpaman, gaano man kagaspang ang ugaling ipinapakita ni Ella, mahal niya pa rin si Linda. Masasaktan siya kapag iniwan siya nito ng tuluyan. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang kanyang ina sa kanya. Bumuntong hininga si Linda. "Malinis ang intensyon ko sa mag-amang yon. Maniwala ka man o hindi, sila lang ang nagparamdam sa akin ng pamilya at isasama kita dahil gusto ka rin makilala ni na Fred at Rihanna. Siguradong ituturing ka rin pamilya ng mga yon. Bonus pang mayaman sila. Magiging maayos ng buhay natin, Ella." Napailing na lang siya. "Hindi ako naniniwala sa'yo. Mapagpanggap ka." Napairap naman si Linda. "Ay, ewan ko sa'yo. Mamaya dumaan tayo sa bayan. Tingnan mo nga yung suot mo. Mukha kang hindi dalaga. Haharap tayo sa kanila at hindi ka pwedeng ganyan."
Mukha kang basahan, tapos didikit ka kay Rihanna. Mas lalo kang magmumukhang marumi. Mas lalong naiinis si Ella. Ano namang problema sa damit ko? Bakit? Ano naman kung mukhang basahan? Mahirap naman talaga tayo, di ba? Bago mo maakit yung boss mo na yon, tauhan ka lang naman dun sa hasyenda. Kinurot nito ang tagiliran niya. Alam mo, magpanggap ka na lang kayang Pepe kapag nakarating na tayo sa hasyenda. Palala ng palala yung tabas ng dila mo. Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka na magsalita ha. Pakiusap na Ella. Gusto ko na tong maging bagong buhay natin, kaya makisama ka na. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa bayan. Wala siyang nagawa nang ibili siya nito ng damit. Pinakain din siya ni Linda. Kahit paano, nabusog si Ella. Noong nasa bahay pa siya ni Mutay, bawat pagkain nilulunok niya, tila laso na hindi pwedeng kainin. Nang ibili siya ng ilang damit ni Linda, sumakay sila ng tricycle papunta sa hasyenda. Bagong buhay na iyon para kay Ella. Gayunpaman, kailan niya ba mararamdaman ang isang tahanan? Nakatayo si Ella sa pintuan. Mahigpit na nakakrus ang mga braso sa dibdib. Pinapanood niya ang pagpapakilala sa kanya ng kanyang ina kay Fred. Ikinagagala kitang makilala, Ella, sabi ni Fred sa kanya. Tumango si Ella. Napasulyap siya sa inang pasimple siyang pinandilata ng mata. Umismid na lang siya. At eto naman si Rihanna. Patuloy ni Linda na iminuwestra sa isang dalagang palakaibigan at napakakikay. Humakbang palapit sa kanya si Rihanna at kumaway sa kanya. Hi Ate Ella, it's really nice to meet you ate. Saglit na dumaan ang tingin ni Ella kay Rihanna bago siya bumalik sa kanyang ina. Damang-dama niya ang bigat ng sitwasyong bumabagabag sa kanya. May papapasukin na naman siyang mga estranghero sa kanyang buhay. Walang kibo si Ella. Mainit ang pagtanggap sa kanya ni Fred. Si Rihanna nagniningning sa kagalakan ng itsura. Masyadong mataas ang energy ng kanyang stepsister at hindi niya gusto yon. Bait-baitan ng kanyang ina. Ella, anak, gusto ko makilala mo sina Fred at Rihanna. Magiging bahagi na sila ng ating pamilya ngayon. Masiglang hinawakan ni Rihanna ang kanyang kamay. Hi Ate Ella, huwag kang mahihiya sa amin ha, lalo na sa akin ate. I'm so glad na magkapatid na tayo ngayon. May ate na ako. Tinanggal ni Ella ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Saan ang kwarto ko? Kumilos agad si Fred na para bang gustong daluhan agad ang kanyang gusto. Ipakita mo ng magiging kwarto niya, Rihanna. Mamaya mo na kulitin ang kapatid mo. Baka pagod pa sila sa biyahe. Siguradong si Linda, pagod na rin. Tuwang-tuwa naman si Rihanna. Kaunti na lang, gusto niya nang umirap. Nababa na siya sa pagiging sweet at malambing nito sa lahat. Tila hindi nakaranas ng paghihirap simula bata pa. Umakyat sila sa kwarto ni Rihanna. Tumingin siya sa paligid ng may interes. Ito ang magiging kwarto mo Ate Ella. Dito mo naman pwede ilagay ang mga gamit mo. Sinabi ko kay Papa, ibili ka niya ng mga damit para meron ka pagpunta mo dito. Magiliw na sabi ni Rihanna. Dire-diretso siya sa kama. Wala siya sa mood makipag-usap. Hindi niya kinakayang kakulitan ito. Sinubukang makipag-usap ni Rihanna habang inaalis niya ang mga dalang gamit. Huwag mong pakialaman yan, ako na. Malamig niyang sabi. Nawala agad ang ngiti ni Rihanna pero muling bumalik iyon. So, gusto mo ba ng musika? Mahilig akong tumugtog ng gitara. Ayoko, nakakarindi. Tipid niyang sagot. Bumuntong hininga si Rihanna. Ang cold mo pala no? Magkaiba kayo ng ugali ni Mama Linda. Sweet at mabait siya pero ikaw? Nagkibit balikat sa Ella. Hindi ako katulad niya at ayokong maging katulad niya. Mukhang naramdaman ni Rihanna na ayaw niyang makipag-usap. Mabuti na lamang, nagpaalam na itong umalis muna sa kanyang kwarto. Nakahinga naman ng maluwag si Ella. Sa totoo lang, ayaw niyang mapalapit sa mga ito dahil hindi niya naman alam kung hanggang kailan siya magtatagal roon. Sa papalit-palit na lalaki ng kanyang ina noon, sinanay niya na ang kanyang sariling ituring estranghero ang lahat ng tao. Kaya hindi niya gusto ang ginagawa ng Rihanna na yon. Kinagabihan, pumasok si Linda sa kanyang kwarto. Hinampas agad nito ang kanyang braso. Masama niya itong tiningnan. Natamaan kasi nito ang kanyang sugat. Gayunpaman, hindi niya na iyon inungot sa ina. Hindi siya ganong klase ng anak. Anong ginagawa mo, ha? Sabi ko, ayusin mong ugali mo. Tanong ng tanong sa akin si Rihanna kanina, sinaman mo ba siya ng ugali, ha? Naiinis na tanong ng kanyang ina.
Napailing si Ella. Huwag kayong mag-alala, wala naman akong ginawa sa prinsesa ninyo. Sinabi ko lang na wala ako sa mood makipag-usap. Anong problema ron? Pilit hininaan ni Linda ang boses nito. Alam kong bago ang lahat ng to at malamang napakalaki para sa'yo, Ella. Pero utang na loob, ayusin mong ugali mo. Ayokong masira sa mag-amang to. Napailing si Ella. Kung mahal ka ng Fred na yon, kahit gaano pa kasamang ugali ng anak mo, tatanggapin niya. Saka anong gagawin ko? Ganito ako. Ako pa bang mag-a-adjust para sa kanila? Binatukan siya ni Linda. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa yung bata ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi na siya tumingin sa ina. Ayaw nito sa ugali niya pero ito lang din naman ang dahilan kaya pinili niyang maging ganoon. Frustrated na muling bumalik sa pagsusulat si Ella. Hindi ko siya kailangan para pasayahin ako. Yung ganong bibig, ang daming baon ng mga salita at alam mong hindi ako ganon, mama. Wala na ring nagawa si Linda. Hindi naman talaga siya nito mapipilit magbago. Hindi naman siya automatic na robot na may switch para maging masaya sa mga bagay sa kanyang paligid. Naiiritang nagsalita muli si Linda. Bumaba ka na ron, sumabay ka ng hapunan. Inaasahan ka rin ng Tito Fred mo. Ayusin mo ng ugali mo, ha? Bumaba na lang siya katulad ng gusto ni Linda. Nakita niyang nakatayo sa may hagdan si Fred. May munting ngiti ito sa mga labi. Halatang gustong makuha ang loob niya. Gayunpaman, hindi mangyayari yon. Hindi niya hahayaang magkaroon ng koneksyon sa mag-ama. Alam niyang saling pusa lang siya roon. At kung iwan na naman ang kanyang ina, wala na rin naman siyang karapatang manatili sa bahay na iyon. Malambing na yumakap si Linda kay Fred. Bakit ka nag-aabang dito? Umupo na tayo sa hapagkainan. Nandun na rin si Rihanna. Nagluto ako ng paborito mong kaldereta, honey. Naikuyom ni Ella ang kanyang panga. Naiirita siya sa kalambingan ng kanyang ina. Alam niyang hindi naman talaga yon ang tunay na ugali nito. Nag-aatubili siyang sumunod sa mga ito sa hapagkainan. Malaki at marangya ang dining table. Halatang mayayaman ang uupo. At una pa lang, batid ni Ella na hindi siya nababagay doon. Habang nakaupo sila, hindi maiwasang mapansin ni Ella ang ugnayan ni Linda at Rihanna. Walang kahirap-hirap na nagpalitan ang mga ito ng maliliit na usapan. Nagtatawanan sa mga biro ng isa't isa. Nagbabahagi ng mga kwento mula sa mga araw ng mga ito. Isang eksena yon na hindi kailanman naging bahagi si Ella. Kailanman, hindi sila naging ganoon mag-ina. Hindi siya hinayaan ni Linda na maging ganoon dito. Ni hindi niya maalala kung minsan bang hinaplos din ng kanyang ina ang kanyang buhok ng ganoon. Umiwas na lang siya ng tingin. Mas anak pa kung ituring ni Linda si Rihanna. Ngumisi sa kanya si Rihanna. Good evening, Ate Ella. Nakatulog ka ba ng mabuti? Nakapagpahinga ka ba? Oo, malamig niyang sagot. Tuwang-tuwa si Rihanna. Nagluto si Mama Linda ng kaldereta pero may ibang putahe rin na pinaluto si Papa. Kain ka lang ng kain, ate, ha? Tahimik na pinaglingkuran ni Ella ang sarili. Ayaw niyang kumilos ang mga kasambahay para sa kanya. May mga kamay naman siya. Kumain na lang sa Ella ng tahimik. Hindi niya pinansin ang masayang pakikipag-usap ni Linda sa mag-ama. Para bang nakikikain lamang siya sa lamesang iyon at hindi parte ng pamilya. Pero ayos lang yon, hindi na siya umaasa ng sobrang laking bagay mula sa kanyang ina. Pinasaya na lamang ni Ella ang sarili sa pagkain. Ramdam niya sa kanyang gilid ng mga mata ang tingin ni Fred. Halatang naghahanap ng paraan ng kanyang stepfather para isama siya sa usapan. Nagtanong sa kanya si Fred. So, Ella, may nilalaro ka bang sports? Next week, asikasuhin na natin ang enrollment mo sa school, ha? Doon ka papasok kung saan pumapasok si Rihanna. Tumango agad ang kanyang stepsister. Oo nga, ate, bukod sa pagiging student, pwede ka rin sumali sa mga extracurricular activities sa school namin. Cheerleader ako sa amin at flyer ako. Binati naman agad ni Linda si Rihanna. Ang galing talaga ng anak ko. Wala akong hilig sa kahit na ano, gusto ko lang mag-aral. Simpleng sagot ni Ella. Napangusos ni Rihanna. Sayang naman, maganda kung may iba ka ring alam bukod sa pag-aaral. Ako kasi, medyo kolelat sa pag-aaral pero bumawi naman ako sa lambing at ganda. Mama Linda, 'di ba? Tumawa ang kanyang ina. Oo naman, ikaw kaya ang prinsesa namin dito. Napailing si Fred. Mas magiging lalong spoiled brat yung anak ko sa'yo, Linda. Napangiti naman ang kanyang ina. Hayaan mo na, malambing naman siya eh. Parang may sumasakal sa kanyang puso.
Hindi kailanman natikman ni Ella ang pakiramdam na yon mula sa ina. Ayaw niyang aminin, pero selos na selos talaga siya. Oo nga pala, tuturuan ako ni Steven mga bayi sa Sabado. Gusto mo bang sumama sa amin, ate? Tanong ni Rihanna sa kanya. Ayoko, wala akong interes. Sagot niya kaagad. Kumunot ang noo ni Fred sa anak nito. Hindi ba't ayaw ni Steven? Bakit mo ba kinukulit ang binatang yon? Alam mo namang busy na siya lalo na't namamahala na siya sa negosyo ng pamilya nila. Lagi mo pa rin ba siyang kinukulit, anak? Tumawa si Rihanna. Sa kanya lang po ako may tiwala magpaturong mga bayo. Saka napilit ko na rin naman po siya. Huwag po kayong mag-alala. Nagkibit balikat si Ella. Ayaw niyang makipag-usap sa mga ito. Sinulya pa niya si Rihanna na matamang nakikinig sa ama na nagkakwento mula sa trabaho. Si Linda naman mukhang tunay na interesado. Nakaramdam ng matinding sama ng loob si Ella. Para talaga siyang saling pusa sa pamilyang yon. Hindi niya alam kung dapat niya bang ipagpasalamat o hindi ang pagkuha ng kanyang ina sa kanya. Sa buong gabi, patuloy na sinusubukan ni Fred na isama siya sa pag-uusap. Nagtatanong tungkol sa paaralan, sa kanyang mga kaibigan, anumang bagay na maging koneksyon niya sa mag-ama. Pero mga tipid na sagot na lang din ang kanyang sinasabi. Ano pang saysay para kilalanin ni Ella ang mag-ama kung mismong ang kanyang ina, hindi naman siya lubusang kilala. Kalaunan, natapos ang hapunan. Iminungkahi ni Linda na manonood sila ng pelikula ng magkakasama. Sumang-ayon naman ang mag-ama, ngunit tumanggi siya. Ayoko, aakyat na ako sa kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga. Malamig niyang sabi at umakyat sa ikalawang palapag. Mag-isa sa dilim ng kanyang silid, napasandal si Ella sa nakasarang pinto. Sinusubukan niyang patatagin ang kanyang paghinga. Hindi siya dapat nakaramdam ng inggit. Iniisip niya na lamang na gagamitin niyang oportunidad para makapag-aral. Gusto niya na lang talagang lumayo at mamuhay ng mag-isa. Narinig ni Ella ang mga tawa sa ibaba bago siya umakyat. Halatang isang masayang buong pamilya ang mga ito. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ella. Galit niyang pinunasan ang mga yon. Ayaw niyang makaramdam ng ganoon. Ayaw niyang pakialaman, ngunit hindi niya mapigilan ang sakit sa dibdib. Wala ka talagang kwentang nanay, ma? Mahinang usal ni Ella. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang kama. Pinilit niyang pagaanin ang sariling kalooban. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa hinaharap. Kaya habang nandoon siya, gagawin niya na ang kahit anong may pakinabang siya. Isang araw, bumaba si Ella. Narinig niyang nag-uusap ang kanyang inang si Linda, pati na rin si Fred. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Bumuntong hininga si Linda. Pasensya na kayo sa ugali ng anak ko ha. Pinilit ko namang palakihin ng maayos pero ganoon talagang ugali niya. Umismid si Ella. Gusto niyang questionin ang sinabi nito. Talaga bang pinalaki siya ng maayos? Baka nahihirapan siyang mag-adjust, Linda. Naiintindihan namin yun ni Rihanna. Huwag kang mag-alala, honey. Mahirap ang pagbabago, lalo na para sa mga bata. Nakakaunawang sabi naman ni Fred. Bumuntong hininga si Linda. Nahihiya ako sa inyong mag-ama. Kayo na ngang lumalapit sa kanya pero ganun pa rin ang ugali niya. Tumango si Fred. Darating din siya dyan, Linda. Magsikap na lang tayong intindihin si Ella. Huwag mo munang alalahanin yan. Ayokong may stress ka. Preparation na ng kasal natin. Gusto ko, yun na lang munang isipin mo, okay? Lumabas na lang siya sa mansyon. Maingat na humakbang si Ella palabas. Nanlaki ang mga mata niya sa kuryosidad. Napakalawak ng hasyenda. Isang linggo pa lang siya roon, ngunit pakiramdam niya ay isa na siyang tagalabas sa marangyang mundo. Hindi niya magawang angkinin iyon katulad ng ginagawa ng kanyang mama. Bumulong sa sarili si Ella. Ang laki ng hasyenda na to, parang kulang ang isang araw para libutin ito. Kaya pala, career na career ni mama ang bait-baitan. Hindi napansin ni Ella sa di kalayuan ang isang itim na kotse. Dumaan iyon sa gilid niya. Namalayan niya na lang na tumalsik ang makapal na putik sa kanyang malinis na sapatos at damit. Gulat at galit, umikot siya para tingnan ng sasakyan. Ang bilis ng tibok ng puso niya na may halong hiya at galit. Huminto ang sasakyan at mula roon may lumabas na lalaki mula sa driver's seat. May halong pag-aalala ang ekspresyon nito. Matangkad ang lalaki at magandang pangangatawan. May maamong mukha kaya panandali ang nawala ang pagkairita ni Ella. Anong katarantaduhan yon, ha?
Naiinis niyang tanong at pinunasan ng putik sa mukha. I'm sorry. Hinging pa umanhin ng lalaki. Ayos ka lang ba? Sumimangot si Ella. Halata rin ang frustration niya. Mukha ba akong ayos sa'yo, ha? Hindi. Hindi ako okay. Tingnan mo ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Talagang hindi kita nakita ron. Halika, sumakay ka na sa kotse ko para malinisan ka. Sorry talaga. Hayaan mo akong tulungan kang maglinis. Alok nito, maingat na lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Huwag kang lumapit sa akin. Oh my goodness, anong nangyari sa'yo, Ate Ella? Tanong ni Rihanna, nanlalaki ang mga mata sa pag-aalala. Hahawakan sana siya nito, pero tinabig niyang kamay ng kanyang stepsister. Huwag mo akong hawakan. Umismid ang lalaking nasa harap niya. Ikaw na ngang tinutulungan, ikaw pang masamang ugali. Nalingon ni Rihanna ang lalaki at binigyan ng malungkot ng ngiti. Steven, dapat mas mag-ingat ka. Siya ang bago kong kapatid. Anak siya ni Mama Linda. Siya si Ate Ella. Inis na tiningnan ni Ella si Steven. Masama rin naman ang tingin nito sa kanya. Kung ganon, ito pala ang gusto ni Rihanna. Tingin pa lang ng kanyang stepsister, halatang gustong-gusto nito ang binata. Humarap sa kanya si Rihanna at pilit rin siyang tinulungan kahit ayaw niya. Huwag ka nang magalit kay Steven ha. Hindi niya naman sinasadya eh. Bisita ko siya rito. Maging mabait ka sa kanya. Kahit para na lang sa akin. Please? Umigting ang panga ni Ella. Siyempre, sanay si Rihanna na ibigay lahat ng gusto nito. Katulad nga ng sinabi ng kanyang ina, prinsesa ang turing kay Rihanna sa hasyenda. Anong karapatan ng isang sampid na katulad niya ang hindi pagbigyan iyon? Pasensya na talaga sa putik. Hindi ko sinasadya. Sabi pa ni Steven. Hindi sumagot si Ella. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay matulin. Narinig niya pang mga salita ng mga ito. Pasensya ka na kay Ate Ella ha. Siguro naninibago pa siya sa buhay rito kaya siya ganyan. Mahinang sabi ni Rihanna. Nagkibit balikat si Steven. No worries, mukhang palaging galit sa mundo ang stepsister mo. Nang makapasok siya sa loob ng mansyon, gulat na gulat ang kanyang ina. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi sumagot si Ella. Dumiretso na lang siya sa ikalawang palapag. Nawala na talaga siya sa mood. Pagkatapos maglinis, hindi na siya lumabas ng kwarto. Hinayaan niya na lang ang kanyang sariling mag-isa. Pumunta siya roon na wala namang inaasahang kahit ano. Pero kahit paano, may dumating man lang na bagong simula. Gayunpaman, maraming takot ang nananahan sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya hindi siya magtatagal doon. Kahit saan siya lumingon, pakiramdam niya isa pa rin siyang tagalabas. Napabuntong hininga si Ella. Hindi niya alam kung paano niya aayusin ang kanyang buhay. Kahit maraming nakalahad sa kanya ngayong magagandang bagay, parang aagawin din naman sa kanya agad iyon. Ipinikit na lamang ni Ella ang kanyang mga mata. Dumating ang araw ng kasal ng kanyang ina. Nakatayo si Ella sa harap ng salamin. Inayos niya ang kanyang damit. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Nababanaag sa kanyang mga mata ang magkahalong hinanakit at kalungkutan. Bumulong siya sa sarili. Hindi ako makapaniwalang may magpapakasal pa sa kanya sa lagay na to. Kung alam niya lang kung gaano kamukhang pera at kapabayang ina ang mama ko. Narinig ni Ella ang isang katok sa kanyang pinto. Lumingon siya upang makita ang kanyang ina. Nakasuot na ito ng bridal gown. Nakikipagnitian ito kay Rihanna. Lumapit agad sa kanyang stepsister niya. Ang ganda mo rin, Ate Ella. Tinanggal niyang kamay nitong nakakapit sa kanyang braso. Ano ba? Kailan ba magsisimula? Ang tagal naman. Lihim na napairap ang kanyang ina, pero kunwari malambing sa kanya. Ella, handa ka na ba? Huwag ka mag-alala, magsisimula na rin ang kasal. Psst. Humalukip-kip si Ella. Ang tagal. Lumapit agad si Rihanna sa kanyang ina. Ako po, ready na po ako, Mama. Tumango naman ang kanyang ina. Mauna ka na sa sasakyan ha. Kakausapin ko lang si Ella, okay? Tumango naman agad si Rihanna. Lumabas ito at naiwan silang mag-ina roon. Pagkalabas pa lang ng pinto, piningot agad siya ng kanyang ina. Aray ko, Mama! Reklamo ni Ella. Napailing si Linda. Tumigil ka na. Pinipilit ko nang maging maayos. Kita mo si Rihanna, sobrang lapit sa akin ng batang yon. Kasi sa kanya muna ang nakuha ko ang loob bago kay Fred. Nangungulila kasi sa ina.
Napairap si Ella. Mama, hindi ka kailan naging mother figure sa akin. Mapagpanggap ka. Hindi mo ako naalagaan ng maayos samantalang ang Rihanna na yon, kulang na lang kargahin mo. Para kay Ella, kaimpokritahan ang ginagawa ng kanyang ina. At kung may makita itong mas maayos kaysa kay Fred, ipagpapalit din ito. Kahit alam niyang may ibang hangarin si Linda sa mag-ama, hindi niya maiaalis sa kanyang sarili na mas matimbang para rito ang dalawa kaysa sa kanya. Please, Ella, subukan mong maging masaya para sa akin ngayon. Maniwala ka man o hindi, gusto ko na tong buhay ko. Pero ayoko nang sabihin sa kanila ang pangit na nakaraan ko. At alam kong kasama kita ron. Naranasan at saksi ka. Ito ay isang malaking araw para sa ating dalawa. Parang awa mo na anak, ayusin mo na yung ugali mo. Mapait na tumawa si Ella. Tama, mahalagang araw para sa'yo. Pero kung hindi ako tumawag at nahuli ng mapapangasawa mong may anak ka pa pala, duda kung kinuha mo pa ako sa mutay na yon. Alam ko naman yun eh. Alam ko ang halaga ko sa inyo. Hindi nyo na kailangang magsabi ng kung ano-ano. Agad naman siyang dinugtungan ng kanyang ina. Na dapat mong ipagpasalamat. Tingnan mo kung gaano kabuting tao si Fred kahit alam niyang may anak ako. Tinanggap ka pa rin niya. Pati si Rihanna ang lambing sa'yo, pero wala kang ibang ginawa kundi umiwas at magmasungit dyan. Bumalik sa salamin si Ella. Bakit pa? Hindi ko naman kailangan ng pamilya. Anong mapapala ko sa kanila? Ang akin lang, makapagtapos ako ng pag-aaral. Kapag okay na ako, pwede mo na akong pabayaan. Kasi kahit hindi mo sabihin sa akin, kung kaya lang ng konsensya mo, tinanggal mo na ako sa landas mo. Walang sinabi ang kanyang ina. Basta na lang itong umalis sa silid. Pagkasara ng pinto, saktong bumagsak ang kanyang mga luha. Alam ni Ella ang reaksyong iyon. Wala itong masabi dahil iyon ang totoo. Nang kumalma, lumabas na si Ella sa silid. Ayaw niyang maging bridesmaid. Hindi niya gusto ang anumang bahagi sa kasal na yon. Ngunit magtataka ang stepfather niya kung wala siya. Nilingon ni Ella ang mataong bridal suite. Puno ng nasasabik na daldalan ng mga kaibigan ng kanyang ina at ng bridal party. Siya lang yata ang nakabusangot doon. Basta sa buong kasal, gaano man kaganda ang suot niya, wala na siyang pakialam. Sa tuwing nakikita kita, lagi ka nalang nakabusangot. Nakangising sabi sa kanya ni Steven. Naiirita siyang tumingin sa binata. Ano naman sa'yo? Di wag mo akong tingnan. Nakangisi ng nakakaloko si Steven. Ella, part na ba ng mukha mo ang pagiging busangot? Hindi ka ba masayang nakikitang masayang mama mo? Napairap na lang siya. Masyado kang feeling close. Pumunta ka na kay Rihanna. Hindi kita kailangan sa paligid ko. Nababanas ako sa'yo. Mapaglarong tumingin sa kanya si Steven. Kapag kasal, lalo na sa mahal mo sa buhay, dapat masaya ka. Dapat kang maging todong ngiti at hindi na kasimangot na parang may nagnakaw ng paborito mong laruan. Humalukip-kip si Ella. Ikaw, kaligayahan mo bang pangingialam ng buhay ng ibang tao? Umalis siya sa harap nito. Pumunta siya sa bar counter para humingi ng alak. Iinumin niya sana iyon, pero inagaw sa kanya ni Steven. Ano ba? Akin na nga yan? Agaw niya pa rito. Inilayo naman ito ang baso. Estudyante ka pa. Hindi ka pa gumagraduate ng college kaya bawal ka pang uminom. Bakit naman hindi? Hindi na ako minor. Saka, pakailan mo ba kung umiinom ako? Akin na nga sabi yan eh. Umiling si Steven. Hindi kayo inom. Ang bata mo pa, umiinom ka na ng alak. Alam ba yan ni Auntie Linda, ha? Inirapan niya ito. Wala kang pakialam. Pwede ba tigilan mo na ako? Enjoy mo na lang ang pagdiriwang at hayaan mo na ako. Kinaltukan siya nito. At ano, para makalaklak ka, mas lalong hindi kita lulubayan. Taas kilay niyang tiningnan si Steven. Hindi niya alam kung anong gusto nitong mangyari. Wala siyang balak mapalapit sa kahit na sinong taong may connection kina Fred at Rihanna. Hindi ka nakakatulong. Umalis ka na nga. Dapat kay Rihanna ka bumubuntot at hindi sa akin. Kumunot ang ni Steven. Bakit ba lagi mo kong tinutulak papunta kay Rihanna? Hindi mo ba alam? Gusto ka niya. Kaya bakit sa akin ka dikit ng dikit? Tanong niya rito. Tumawa si Steven at napailing. Hindi niya talaga ito maintindihan. Kahit anong iwas niya, sumusunod pa rin ito. Steven! Malakas na tawag ni Rihanna. 'Di ba? Masungit na sabi ni Ella. Humalakak ang lalaki. Tinawag lang ako, gusto na agad ako.
Saka, paano kung ibang gusto ko? Umawang ang bibig ni Ella. Hindi niya gusto ang sinasabi nito. Kaunti na lang talaga't masasampal niya ng binata. Kumapit agad si Rihanna sa braso ni Stephen. Bakit kayo nag-uusap ni Ate Ella? Wala naman, may pasaway kasing isa dyan. Pinitik nito ang noon niya. Ano ba? Reklamo agad ni Ella. Napatingin siya kay Rihanna na nawala ang ngiti sa mga labi. Umayo siya ng tayo at umalis na roon. Ayaw niyang pumagitna sa kung ano ang meron ng dalawa. Napangiti siya nang hinabol siya ni Rihanna. Anong kailangan mo? Napalunok ang kanyang stepsister. Bakit ka kinakausap ni Stephen? Anong pinag-uusapan niyo? Napairap si Ella. Walang kwentang usapan lang, saka hindi ko obligasyon sagutin yung tanong mo. Kung gustong-gusto mo si Steven, itali mo sa'yo para hindi buntot ng buntot sa akin. Seryoso ang mukha nito. Alam mo namang gustong-gusto ko siya, diba? Kaya kapag nagpapapansin siya sa'yo, iwasan mo siya. Sige na, Ate Ella. Ha? Napairap na naman siya. Hindi mo ko kailangang utusan dahil wala naman akong pakialam sa inyong dalawa. Marahang tumango si Rihanna. Okay na ako sa sagot mo, Ate Ella. At least, sure akong wala akong kaagaw. Kasi ako naman ang nauna sa kanya. Bata pa ako pero siyang nakikita ko talagang gusto kong pakasalan. Wala na ba tayong ibang pag-uusapan bukod dyan? Pwede ba? Kung anong meron sa inyo ng Steven na yon, labas na ako doon. Sagot niya na lang dito. Alam kong mahirap to para sa'yo na magpapakasal ang mama mo sa papa ko. Pananalita at kilos mo pa lang, alam naming ayaw mo sa amin ni Papa. Mahinang sabi ni Rihanna. Pero, pamilya na tayo ngayon, ate. Gustuhin mo man o hindi. Hindi naman sa ayaw ni Ella sa mga ito. Sadyang iniiwasan niya lang na mapamahal sa mag-ama. Takot siya sa kabaitan ng mga ito. Mas gugustuhin niya pang maging masama ang dalawa sa kanya para hindi siya mag-guilty sa tunay na ugaling mayroon ng kanyang ina. Bukod doon, si Linda naman talaga ang gusto ng mga ito at hindi siya. Hindi ko kayo pamilya. Mariing sabi ni Ella bago tinalikuran si Rihanna. Lumipas ang mga buwan, nagsimula na siyang pumasok sa eskwelahan. Doon niya na lang itinuon ang kanyang atensyon. Kung may isang bagay man na maipagmamalaki si Ella, yon ang katalinuhan niya. Mama, sorry po, hindi po mataas ang grades ko. Bulalas agad ni Rihanna at ipinakitang report card sa kanyang ina. Napairap na lang si Ella. Ang arte? Nilambing agad ni Linda si Rihanna. Ayos lang yan, anak. Ang mahalaga, wala ka pa ring bagsak. Tumikhim si Fred. Pero dapat, galingan mo pa rin sa academics, Rihanna. Pinayagan kitang sumali sa cheerleading dahil nangako kang aayusin mong pag-aaral mo. Kapag nagpatuloy pa sa next semester, kailangan mong mag-quit sa cheerleading. Bumaha agad ang inis sa mukha ni Rihanna. Pero Papa, hinaplos agad ni Linda ang balikat ng asawa. Hayaan mo ng anak natin, wag mo nang masyadong higpitan, hindi naman siya nagpapabaya. Bumuntong hininga na lang si Ella. Tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Katulad ng palaging nangyayari, wala namang nakakapansin sa kanya. Pagkaakyat ni Ella sa kwarto, nilapag niyang report card sa study table. Mataas ang mga marka roon, ni hindi man lang tinanong ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang report card. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad agad ang kanyang stepfather. Anong ginagawa mo rito? Naistorbo ba kita? Marahang tanong ni Fred sa kanya. Hindi naman, umiiling na sabi ni Ella. Tipid itong umiti. Pwede ko bang makita ang report card mo? Nakita ko ang kay Rihanna kanina. Baka gusto mo ring ipakita ang sayo. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang report card. Ayaw niya sanang ipakita, pero si Fred ang nagpapaaral sa kanya. Wala naman siyang karapatang tumanggi. Malawak na napangiti si Fred. Ang ganda ng grades mo. Matalino ka pala. Salamat. Tipid na sabi ni Ella. Sandaling natahimik ang kanyang stepfather. Alam kong malayo ang loob mo sa amin. Napansin ko rin na hindi ka malapit sa mama mo. Naiintindihan ko yun, Ella, pero sana buksan mo ang puso mo sa amin ni Rihanna. Marami kaming pagmamahal na kayang ibigay sa'yo. Kung bibigyan mo lang kami ng pagkakataon, magiging mabuting ama ko sa'yo at si Rihanna. Alam kong spoiled brat siya pero mabait at malambing ang anak kong yun. Masaya kong ikaw na ang ate niya ngayon. Gusto kong dumating ang araw na magmamahalan kayo at mamahalin ninyo ang isa't isa.
Pagkatapos ng pag-uusap na yon, parang may nawalang tinik sa kanyang dibdib. Sa lahat ng mga naging lalaki ng kanyang ina, si Fred lang ang napakamahinahon at maunawain. Gusto niyang magtiwala dahil sabik din naman siya sa pagmamahal ng isang ama. Pero mas marami na talagang trauma ang dumaan sa kanya para muli pang magtiwala. Nais niya namang maging maayos sila ni Rihanna. Nagsisikap naman siya kahit paano. Yun nga lang, mukhang unti-unting magiging malabo ang lahat sa pagitan nila ni Rihanna. "Anong ginagawa mo rito?" tanong sa kanya ni Steven. "Ano bang nakikita mo?" Napairap na sabi niya rito. Nasa imbakan si Ella ng mga ginagawang wine sa hasyenda. Doon lang kasi ang nakita niyang safe place. Kapag nasa mansyon siya, palagi siyang kinukulit ni Rihanna. Kapag nasa labas naman siya, pinag-uusapan siya ng mga tauhan sa hasyenda. Umupo sa tabi niya si Steven. "Kaya ka siguro dito tumatambay para makalaklakan ng alak, no?" "Tingin mo talaga sa akin lasinggera, no?" Mataray niyang tanong dito. Tumawa si Steven. "Bakit, hindi ba? Hindi mo ako masisisi. Bakit ba parang laging galit ka na lang sa mundo? Pinapakitaan ka ng maganda ng mag-ama pero bakit ang sungit mo?" Naiiritang humarap si Ella sa lalaki. "Bakit bang dami mong tanong? Bakit palagi ka na lang sumusulpot kung nasaan ako? Tapatin mo nga ako. Gusto mo ba ako, ha?" Ngumisi si Steven. "Paano kung sa kabila ng kamalditahan mo nagugustuhan na nga kita?" "Tigilan mo ako, Steven. Walang araw na hindi tayo nagkakasundo. Kaya paano magkakagusto ka sa akin?" Kahit madalas silang nagbabangayan ni Steven, hindi niya rin mapigilan ang sarili. Nahuhulog na rin ang loob niya sa lalaki. Sa araw-araw ba namang nagpapapansin ito, talagang bibigay siya kaagad. Gayunpaman, hindi niya aaminin yon. Ayaw niya sa lalaki na may ibang nang aangkin. Tumawa si Steven na parang wala ng pag-asa. "Hindi ko rin alam. Ang sama nga ng ugali mo, nagtataka rin ako bakit gustong-gusto kita. Gusto kitang intindihin. Kapag may problema ka, may ikakwentong magandang nangyayari sa buhay mo. Gusto kong sa akin ka lalapit." "Ibuhos mo na lang yung damdamin mo kay Rihanna. May feelings yan sa'yo. Masyado ka bang manhid para hindi mo malamang may gusto sa'yo ang stepsister ko?" Tanong ni Ella sa lalaki. Seryosong tumitig sa kanya si Steven. "Kung magugustuhan ko man ang kapatid mo, sana noon pa lang nung wala ka pa, nagpakita na ako ng motibo. Kaya wag mo na akong itulak sa iba kasi ikaw lang ang gusto ko." Nang mga sandaling iyon, ang lakas ng tibok ng puso ni Ella. Hindi niya nagugustuhan ang epekto sa kanya ni Steven. Marahang inilapit ni Steven ang mukha sa kanya. Namalayan niya na lamang na hinalikan siya nito. Napapikit si Ella. Para siyang nakalutang sa lambot ng mga labi nito. Nahimasmasan lang siya ng lumalim na ang halik. Mabilis niya itong itinulak. "Anong ginagawa mo?" Nauutal niyang tanong. Nakaawang ang bibig ni Steven. Tila nalalasing sa ginawang halik. "I'm sorry. Nadala lang ako. Sorry." Tumakbo agad si Ella palabas. Hindi siya makapaniwalang hinalikan siya ni Steven. Mas lalong hindi niya inasahang hindi niya man lang ito nagawang itulak nung una. Pagpasok sa mansyon, nakasalubong niya agad si Rihanna. "Ate Ella, okay ka lang? Namumula ka. May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Diretso siyang umakyat. Pagpasok sa kwarto, napahilamos na lang siya. Sobrang frustration at pagpipigil ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang patulan si Steven. Ayaw niyang makabangga si Rihanna. Kinabukasan, naglalakad palabas si Ella ng... Kinabukasan, naglalakad palabas si Ella ng paaralan nang makita ang kotse ni Steven na nakaparada sa malapit. Kumunot ang noo ni Ella. "Anong ginagawa mo rito? Ano bang sinabi ko? Tigilan mo na nga ako, diba? Lubayan mo ako." May dala itong bulaklak para sa kanya. "Peace offering ko. Please, mag-usap tayo. Alam kong nabigla ka sa ginawa ko pero gustong gusto talaga kita. Gusto kitang ligawan, Ella." Nilagpasan niya agad si Steven. "Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Kalimutan mo na yon. Tigilan mo na ako." Bago pa siya nito makulit, sumakay na agad siya sa bisikleta. Gusto niya nang umuwi. Iiwasan niya si Steven hanggang kaya niya. Ayaw niya ng gulo. Nang makarating sa hasyenda, bumaba na siya ng bisikleta. Inakay niya na lang iyon. Malapit na siya sa mansyon nang marinig ang boses ni Rihanna. "Ate Ella!" Malakas na sigaw nito.
Napatili na lang siya nang hilahin ni Rihanna ang kanyang buhok. Hindi siya nagpatalo kaya nakipagsabunutan din siya. Sobrang dumi ng uniform nila pareho. Nagpagulong-gulong na sila sa putik. Ano bang problema mo? Galit na sigaw ni Ella. Mga agaw ka! Sabi mo iiwas ka kay Steven, di ba? Bakit ngayon liligawan ka niya? Ahas ka! Nagtulakan silang dalawa. Wala akong inahas sa'yo. Unang-una, hindi naman sa'yo si Steven. Pero hindi naman ako katulad mong nang aangkin ng hindi sa akin. Wala akong pakialam. Isaksak mo pa siya sa baga mo. Tumulo ang mga luha ni Rihanna. Ang sama-sama ng ugali mo. Spoiled brat ka. Sigaw niya naman. Kung hindi pa sila pinaghiwalay ng mga tauhan sa hasyenda, baka hindi pa sila tumigil. Pareho silang hinatid sa mansyon. Gulat na gulat naman si Linda at Fred nang makita sila. Ano nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Linda at nilapitan agad si Rihanna. Masama siyang tiningnan ng ina. Ikaw ang may pasimuno ano? Bakit mo inaway si Rihanna, Ella? Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Fred. Tinanong nito kung sino ang nanguna. Walang nagsalita sa kanila ni Rihanna. Pareho lang naman sila ng sitwasyon ng kanyang stepsister, pero mas nauna pang asikasuhin ni Linda si Rihanna. Ayaw niyong magsalita? Hindi niyo talaga sasabihin sa akin kung bakit kayo nag-aaway? Galit na tanong ni Fred. Nagsalita agad ang kanyang ina. Sigurado naman akong si Ella ang may pasimuno rito. Kilala mo ang anak mo, Fred. Mabait at malambing na bata si Rihanna. Hindi niya magagawang magsimula ng gulo. Napapikit si Ella. Pagod na siya sa ganoong trato ng kanyang ina. Isang salita pa nito, tuluyan na siyang sasabog. Matamang tumingin sa kanya si Fred. Totoo ba yon? Ikaw bang nagsimula? Hindi ako. Simpleng sagot ni Ella. Umiiyak na dinuro siya ni Rihanna. Sinungaling ka! Inagaw mo sa akin si Steven! Ahas ka! Sabi ko, huwag kang magpapapansin sa kanya, 'di ba? Anong ginawa mo? Nilandi mo siya. Wala akong nilandi. Mariing sagot ni Ella. Mas lalong nagalit si Fred. Nag-aaway kayo ng ganyan dahil sa isang lalaki lang. Hindi na kayo nahiya. Nagulat si Ella sa sigaw ni Fred. Pero mas nagulat siya sa sampal ni Linda. Nangislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala ka na talagang ginawang tama. Mariing sabi ni Linda sa kanya. Puno ng hinanakit na nagsalita si Ella. Bakit mama? Ikaw, may nagawa ka na bang maganda para sa akin? Kailan ka kumilos para sa akin ng hindi napipilitan? Ni hindi mo man lang pakinggan ang side ko. Pareho kaming nasaktan pero mas nauna mo pang nilapitan niyang si Rihanna. Ako ang anak mo, mama. Ako? Oo na. Sa paningin mo ako na lang laging mali. Sorry ha. Sinisira ko ang pangarap mong pamilya. Iha! Awat sa kanya ni Fred. Umiling agad si Ella. Hindi! Una pa lang alam ko na. Wala namang pakialam sa akin si mama. Kapag iniiwan mo ako sa mga naging lalaki sa buhay mo, tinatanong mo ba kung kumusta ako? Para akong laro ang ibinibigay mo. Kapag galit sila sa'yo, sa akin nila binubunton yon. Kulang na lang gawin akong punching bag ng mga yon. Tapos parang wala lang sa'yo kapag nakikita mong nasasaktan ako. Mahal kita, mama. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko kailangan ko pang gumawa ng paraan para lang makakuha ng atensyon mo. Kaya wag mo kong sisisihin kung bakit ganito ako. Kasi sobrang tigas ng puso ko sa lahat ng trauma na mayroon ako dahil sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Linda. Anak, pinunasan ni Ella ang umaagos na mga luha. Kaya huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na ako kargo. Tatayo ako para sa sarili ko. Puputulin ko na ang connection ko sa'yo. Ayoko na. Pagod na akong maging anak mo. Ito ang pangarap mo, di ba? Sana maging masaya ka sa bago mong pamilya. Nang gabing yon, umalis sa hasyenda si Ella. Naglayas na siya. Magsisimula siya ng bagong buhay ng mag-isa. Patutunayan niya sa kanyang ina na kaya niya. Naghihintay siya ng masasakyan sa waiting shed nang biglang huminto sa tapat niya ang sasakyan ni Steven. Ella, nabalitaan ko ang nangyari. Nag-aalala ako sa'yo. I'm sorry, saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng matutuluyan? Sunod-sunod nitong tanong. Umiwas siya ng tingin. Umalis ka na. Umiling naman si Steven. Hindi, please. Hayaan mong tulungan kita. Itinulak niyang lalaki. Sinabi ko na ngang umalis ka, di ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Rihanna. Ayokong magkaroon ng connection sa kanila. Kaya pakiusap, tantanan mo na ako. Bakas ang sakit sa mukha ni Steven.
Nasasaktan din naman si Ella pero hindi matatapos iyon kung hindi siya lalayo sa binata. Sa paglayo ni Ella sa kanyang ina, alam niyang mas marami siyang hirap na pagdaraanan. Gayunpaman, sa ginawa niyang desisyon, nakalaya naman siya sa lahat ng sama ng loob. Dahil walang mga magulang na susuporta sa kanya, umasa lamang siya sa kanyang sariling determinasyon. Edukasyon ang kanyang pag-asa, ang kanyang tiket mula sa kahirapan at hindi niya hahayaang may humadlang sa kanya. Maagang nagsimula ang mga araw para kay Ella. Marami siyang part-time job na pinasukan. Dahil matalino rin naman, nakakuha agad siya ng scholarship. May mga sandali ng pag-aalinlangan. Nagbabanta pa nga minsan ng pagod na madaig siya. Ngunit hindi sumuko si Ella. Alam niya sa kanyang sariling mayroon siyang potensyal. Marami na siyang pinagdaanan. Malayo na ang narating niya kaya wala na sa isip niyang sumuko. At nang dumating ang araw ng graduation, hindi niya na napigilang lumuha. Sobrang proud siya sa kanyang sarili. Na kaya niya, nalagpasan ni Ella lahat ng hamon sa buhay. Habang nakatayo siya sa entablado, hawak-hawak ang kanyang diploma, nadama ni Ella ang labis na pasasalamat sa Diyos. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Pero handa na si Ella na harapin ang anumang pagsubok na darating. Talaga po? Gusto po akong makilala ng may-ari ng foundation? Tanong niya sa namamahala ng foundation. Tumango naman ito. Nalaman niyang nagtapos ka na sa college, pinapapunta ka niya sa restaurant na to. Gusto niyang mag-celebrate ka kasama siya. Sige po, sagot ni Ella. Hindi niya pa nakikita ang may-ari ng foundation. Malaking tulong sa kanyang scholarship na yon, kaya nagagalak siyang makilala ang may-ari. Pero nawala ang ngiti niya nang makita ang pumasok sa loob ng restaurant. Steven? Nagtatakang tanong niya. Matamis itong umiti sa kanya. Long time no see, Ella. Nanlaki ang mga mata niya. Ikaw ang may-ari ng foundation? Humalakhak ang lalaki. Sa tingin mo ba, hahayaan kong makawala sa akin ang babaeng nililigawan ko? Napalunok sa kaba si Ella. Pero, ilang taon ang lumipas. Namungay ang mga mata ni Steven. At ikaw pa rin ang nasa puso ko, Ella. Hindi niya napigilan ang tumulong luha mula sa kanya. Ganoon din naman ang kanyang nararamdaman. Si Steven pa rin ang lalaking nasa puso niya. Marahan siyang niyakap nito. Marami ka ng pinagdaanan. Binigay ko na sa iyo ang space na gusto mo. Sana ako naman ang pagbigyan mo sa pagkakataong ito. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pakiramdam ng totoong may pamilya, Ella. Paano si Rihanna? Ayokong mag-away na naman kami ng dahil sa iyo. Pinunasan nito ang mga luha niya. May ibang buhay na si Rihanna. May 1-year-old baby na rin siya ngayon. Nabuntis siya ng boyfriend niya kaya napilitan munang tumigil sa pag-aaral. Umawang ang bibig ni Ella. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Steven. Akala niya pa nga noon nang umalis siya, tuluyang nagkaroon ng relasyon si Rihanna at Steven. Si Mama, kumusta siya? Mahinang tanong ni Ella. Nalulong sa sugal ang mama mo at umalis na rin sa asyenda 2 taon pagkatapos mong umalis. Alam ko may kinakasama na ulit siyang lalaki. Magmula nang mamatay si Uncle Fred, nalugi na rin ang hasyenda. Sinusubukan ulit patakbuhin ni Rihanna ang hasyenda pero hirap na hirap talagang makabawi. Hindi niya napigilang mapaiyak ulit. Mabait sa akin si Tito Fred. Kailanman hindi niya ako pinakitaan ng masama. Sama lang ng loob ang ibinigay ko sa kanya. Tumango si Steven. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Kahit naman namatay siya, alam kong napatawad ka na niya. Nang umalis ka sa hasyenda, sa akin kanya binilin. Binantayan kita dahil gusto ko, pero dahil rin sa kagustuhan ng stepfather mo. Nag-aalala siya sa'yo bilang ama, at siya na ang humihingi ng tawad para sa ginawa sa'yo ni Auntie Linda. Sobrang naawa siya sa'yo nang malaman niyang lahat ng pinagdaanan mo. Sumabog ang emosyon niya. Hindi niya akalain sa ibang tao niya pa mararamdaman iyon. Masaya naman talagang maging ama si Fred. Sa lahat ng tao, ito lang ang naka-appreciate sa kanyang mga ginagawa. Tiningnan niyang mabuti si Steven. Gusto kong puntahan si Rihanna. Alam kong hindi naging maganda ang huli naming pagkikita, pero kahit paano, naging mabuti siyang kapatid sa akin. Katulad ng gusto ni Ella, hinatid nga siya nito sa hasyenda. Nang makarating doon, napuno ng lungkot ang dibdib niya. Hindi na yun kasing sigla noong nandoon pa siya. Kaunti na rin ang mga pananim at iilan na lang din ang mga tauhan. Nang makarating sa mansyon, nakita niya roon si Rihanna, kasamang asawa at anak nito.
Tila pinaghilom ng panahon ang lahat ng galit at inggit na mayroon sila sa kanilang mga puso. Para silang totoong magkapatid na nagkatampuhan lamang pero muling magbabati dahil mahal nilang isa't isa. Ate Ella, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Umiiyak na sabi ni Rihanna habang nakayakap sa kanya. Hinaplos niyang buhok nito. Tahan na, wala kang kasalanan. Nandito na si ate. Sorry sa ginawa ng mama ko sa'yo. Pasensya na kung naiwan ka ng mag-isa. Tutulungan kita. Aayusin natin ang hasyenda ng papa mo. Tutulungan kitang makabangon ulit. Katulad ng mga pangako ni Ella, nagtulungan sila ni Rian ng patakbuhin muli ang hasyenda. Inalalayan din sila ni Steven. Makalipas ang ilang taon, muling naging aktibo ang mga operasyon sa hasyenda. Nang taon ding iyon, nagpakasal na sina Ella at Steven. Si Rian ang naghatid sa kanya sa altar. Hinayaan yata talaga ng tadhanang mangyari ang lahat. Hindi man sila magkadugo, nagkaroon naman sila ng pamilyang totoong nagmamahal sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.